Ladies and gentlemen, pakinggan natin si Senator Marcoleta na nagsasalita siya sa rally ng Iglesia ni Cristo. Siya po ay pride ng Iglesia ni Cristo kasi siya lang ang Iglesia ni Cristo na dumating na nanalo sa pinakamataas na pwesto sa pampamahalaan bilang isang senador. At mataas pang boto niya. Amang atas yan? Number 1 si Bongo. Number 2 si Bamakino. Number 3 si Bato. Number 4 si Erwin Tulfo. Number 5 ata si Marcolita, no? O ito. Tapos number 6 si Soto. Number 7 si Lacson. O, tama ako. So pakinggan po natin yung banat. Ito na po ay umiinit. Umiikot naman ang tumbong ni BBM nito. Alam mo, BBM, mag-resign ka na. Hindi na kailangan patunayan kung totoo ang akusasyon sa iyo o hindi. Delikadesa na lang, mag-resign ka na. Sa totoo lang, that's the best that you can do para respetuhin ka pa ng tao at tumakbo ka na lang sa sunod na eleksyon kung gusto mo. Ganun lang kasimple. Pero sa ngayon ay wala ka talagang maasahan. You will only be a disgrace to the society, to the Filipino people. Di ka ba naano sa tatay mo? Instead na bawiin mo yung ginawa ng tatay mo, ang ginawa mo, dinagdagan, sinobrahan mo pang pagnanakaw. Mas magnanakaw ka pa kaysa kay tatay mo. O, pakinggan natin si Marcoleta. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Okay pa po ba kayong lahat? Ngayong gabi, Kaya pa po ba? Alam po ninyo, ang isang malayang pagpapahayag at maramihang pagtitipon, kagaya ng ating ginagawa ngayong gabi, ay kapwa karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Ang layunin ay naihayag na po ng nakaraang nakapagsalita sa atin. 3 bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga sa mga anomalyang paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa, nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program dahil po napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyaang ito. Meron pong nagkusa, kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila, sapagkat manganganib ang kanilang buhay, pati na ang kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Diskaya. Para sa ganoon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso, ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla,
na bago maproseso ang aplikasyon ng mga diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isosoli ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approvein ng korte. Bago ko ibitawan, ipatuloy si Mr. Marcoleta. Nais ko lang po i-point out dito na maling-mali ang ginagawa ng Department of Justice na pakiwari ko na gusto nilang kumita. Bakit pipilitin nila, hindi pa nga nag-umpisa ang kaso, hindi pa nga nila alam kung anong ebidensya hawak ng mga diskaya ng mag-asawa, pero bakit gusto nila sasabihin na kung magkano ibibigay? Alam mo, pagka ganon, nagbubukas ng pinto sa korupsyon, itong inumpisahan inumpisahan ni Remulla. Bakit? Simple lang po yan eh. O mag-usap sila. Tatanong, sikreto lang ito, Mr. Diskaya. Magkano ba talaga ang kinita nyo? Magkano ninakaw nyo sa gobyerno? Sabihin ni Diskaya, ay, hanggang ano lang po nanakaw namin. Sabihin na 50 billion. Eh di kung ganun, sabihin ni Remulla o di kung sinong tao ni Remulla na pumalit sa kanya sa DOJ, ganito gagawin natin. Ha? Total, mapupunta kay Remulla yan kasi Sandigan Bayan, siya magbabayad. Siya magpresenta ng ebidensya laban kay kung sino man kakasuhan. At gagamitin testigo si Diskaya, sasabihin niya, Diskaya, bigyan mo lang ako ng tinatag na 40 billion. Yung 10 billion, tabi mo na sa'yo na yan. Tapos, ang sa 40 billion, akin ang 10 billion. Pag tinanong ka ng korte, sabihin mo 30 billion ang aking sinauli. Ha? Okay? So, ganun po ang nakikita kong corruption na mangyayari. Pag pinilit natin, pag pinayagan natin ang DOJ o ang ombudsman na pepersahin nila muna, magbigay muna ng pera si Diskaya bago sila tanggapin na bilang testigo. Di ba? Ganon? Ay, nako. So, ibig sabihin, halata na talagang gustong kumita. Bakit si Harbor 23 mas magaling na di hamak si Marcoleta kahit saninong senador yan? Kung galit kay Marcoleta, mas magaling po siya. Anyway, ikaw lang naman nagsabi, ilan lang kayo. Mas maraming Pilipino, binoto siya, number 5 siya eh. Harbor 23, ayusin niyo muna, walang problema yung sosi na yan, hindi problema yan. Hindi ka lalo, wag husgahan na sa na-imbestiga pa, pinipilit ni Marcoleta. Mali po kayo, hindi ka lalo. Kabubo nyo naman. Hindi nyo ba nakita pag pinilit mo? Mga sasabihin ni Remulla, ibigay mo lang ako ng 40 billion, itabi mo ang 10 billion, itabi ko aking 10 billion. Ang iba sa iyo, itabi mo 10 billion. Ito lang palabasin natin sa korte na 30 billion lang sinauli mo at yan lang ninakaw mo. Hindi ba nakitang corruption yan? Di ka lalo? Ang bobo mo naman. Ay, Harbor 23, ikaw pa. Ibang usapin yung sosi na yan. Hindi yan. Narinig ko ang rason ni Marcoleta. Ang rason naman ni Erwin Garcia ay kailangan daw ipilitin. Ang rason naman ni Marcoleta ay may tinatawag na Data Privacy Act. Hayaan mong Supreme Court mag-decision dyan kung alin ang tama. Ha? Harbor 23, you are not even a lawyer and you don't know what you're talking about. Si Wilfredo Antonio, isang independent nga asawa, Marcoleta sa naintindihan mo ba, Wilfredo Antonio, ang ibig sabihin ng independent director? Huwag ka magsalita kung hindi mo alam.
Ang independent director po, yan po mga director sa board ng isang kumpanya na hindi siya may-ari. Tinawag siya independent director kasi inuutos ng batas natin na lahat po ng mga kumpanya na pribado sa Pilipinas na kasali sa Philippine Stock Exchange o di kaya involved sa mga negosyo na mga pang-public interest gaya ng insurance ay dapat maglagay ng isang public independent director na kukunin sa mga authorized, mga accredited directors na ginawa ng bansa, ng batas natin. Kaya maintindihan nyo, hindi nyo maintindihan kung anong ibig sabihin independent director. Salita ka ng salita dyan. Kakahiya ka, hindi mo palang alam ang ibig sabihin independent director. Oh, ano, magsalita ka pa. May ilalabas ko na rin ang bubo mo eh. Huwag na kayo pumupilit ng mga bagay na hindi nyo kilala, hindi nyo alam ang batas. At Hirot, tablado kayo kay sir. Wala pala kayong alam sa daldal kayo ng chat-chat. Gano'n nga, magdaldal kayo muna. Libre naman ang research sa Google. I-Google nyo. Kabuang. Kayo mga kakaunti lang naman kayo pero papansinin ko kayo ngayon. Hindi naman ako Iglesia ni Cristo pero nabilib po ako kay Marcolita. At ito po ang aking masasabi, sa totoo lang, pagdating sa pagiging abogado, mas magaling ako kay Marcolita na dihamak. Pero nabibilib po ako sa kanya. Ganoon na kasimple kasi ang tapang-tapang niya. At saka kahit hindi abot ang diskarte ko, at least andyan sapat na yung kanyang diskarte. So, mas matindi yun ang layo-layo ni Lacson kay Marcolita. So, okay, pagpatuloy natin pakinggan. Pero ang sa akin ang hiniling sa inyo, bago kayo mag-comment, i-research nyo naman muna. Ano bang independent director? I-research nyo sa Google. Hindi siya may-ari. Kaya kung hindi siya may-ari ng kumpanya, hindi rin siya may-ari ng insurance firm na sumagot sa insurance na mga lahat ng construction project ni Diskaya. Alam nyo bang ibig sabihin ng insurance? Baka hindi nyo alam. Ganito yan. Kung may motor ka, bumili ka ng motor. Papasok ka, ipa-insure ko motor ko. Anong silbi ng insurance? Ibig sabihin po, pag mawala motor mo, pag makarnap, bibigyan ka ng insurance ng bagong motor. Ngayon, anong papel ng insurance sa construction? Sinasabi, pa-insure ko to, ang ginawa ko na Kabagan Bridge. At kung masira ang Kabagan Bridge, ang sasagot ang insurance company. Kaya iyan ang mali na ginawa ni Bongbong kasi kanyang time na ginawa yung nahulog na part ng Kabagan Bridge. Panahon na ni Bongbong Marcos. So asan? Dapat babayaran niya kung may insurance yan. Dapat nabayaran ng insurance at wala nang gastos ang gobyerno sa pagpaayos. Naintindihan yung insurance? Hindi, kahit na may insurance pa yung mga insurer ni Diskaya, walang kinalaman niya sa kontrata sa bidding. Nag-insure lang sila. So, ibig sabihin nag-insure, magbabayad si Diskaya sa insurance company. Ang usapan, kapag maanod ng baha ang flood control project, magbabayad ang insurance. Ganun lang kasimple. Bobo ba kayo o makatalino? Aliw alapat, salutyo, doktor. Sige, pagsermonan mo yung mga ubo. Maganda naman yung nagko-comment kayo. Ang aking hinihiling na sa inyo, mag-aral naman kayo. Libre ang pag-aral sa AI. Kung magaling kayo sa AI, mas maganda ang AI kaysa Google. Mag-aral naman kayo. Pakinggan niyo si Marcolita, magaling itong taong ito. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ang ibig na sabihin nito ni Marcolita na dapat mag-approve ng tinatawag na magiging state witness, ang korte lang ang dapat natin pagbigyan ng karapatan na mag-usisa kung magkano ba talaga ang dapat ibigay ni Diskaya. Kasi kung ibigay mo kay Remulla, nako, bubulsa lang yun ng iba. Hindi nyo ba narinig yung mga examiner sa mga BIR? Lalapit sa isang negosyante, Sir, may sasara namin inyong kumpanya kung hindi mo babayaran itong 1 million.
Reklamo ka ngayon, bakit 1 million? Tapos uuwi kayo sa usapan, magtatanungin sa abogado yung Chinese na hindi ko na negosyante. Ano, ilaban ba natin? Eh, sabi ng abogado, nasa iyo yan. Kung magninegosyo ka, peperwisyohin ka niyan kung lalaban tayo. Pero kung hindi tayo lalaban, kausapin mo, tanungin mo kung kaya mo, normally, mga abogado nag-advise, makiayos ka na lang sa BIR examiner. Ganun po yun. So, ang ginagawa ng BIR examiner, bibigyan ng listahan ng negosyante. O ito pong dapat mong bayaran. Kulang yung tax mo. Dapat magbabayad ka 1 million. Pero, pag kinausap mo, sir, bigyan mo lang ko kalahating milyon. Oh, basta huwag ka na magreklamo, ipalabas yan namin na nagbayad ka ng 100,000. Naintindihan yung ibig sabihin? Ganon po kakurap ang ating BIR at ganon din ang gagawin ni Remulla mula sa mga akusado na gusto maging state witness. Tingnan natin, maging state witness si Saldico laban kay BBM, laban kay Remulla, kay Romualdez. Sigurado ako, manghingi-hingi naman ng pera yan para may manghingi ng pera para ipasok sa witness protection program si Saldico. Ganon po yan. O, pakinggan natin siya, no, si Sir Marcolita, Senator. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga diskaya hanggang ngayon ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Okay, sinabi ni Harbor Tree, magkaiba kayo ni Atty. Sinso, mas may sensyo ka. Ano bang sinabi ni Sinso? Ni Enzo, sabihin mo dyan. Ang alam ko lang, kaaway ni Enzo si Marcolita. Okay? Ganun lang kasimple. Naalala niyo yung hearing na yon? Dinipinsahan ko pa nga si Enzo doon eh. Pero, huwag mo sabihin na tama si Remulla sa usapin na independent director. O sa usapin na kung kailangan bang witness protection program ay dapat pagbigay muna kagad ang testigo ng pera. Hindi pa nga niya alam kung tama ibibigay na pera. Eh kung di magkalokohan sa pera, ito naman si Roger Sarandin. Ano nangyari siya? Bakit hindi po ako DDS? Baka totohanan pa ako, Roger Sarandin. Puro kayo mga marites. Kaaway nyo lang si DDS. Gusto nyo, si Duterte, gusto nyo lahat. Marites na Duterte. Umalis ka na ito sa channel ko. Ay, gusto ko na magalit para mababago yung utak ninyo. Magiging totoo naman kayo sa sarili niyo, mga anak ninyo nakataya dito. Kinabukasan ng apo niyo nakataya dito. Tapos, style marites, papanigan nyo. Buang! Kakampihan nyo si BBM kasi takot kayo kay Sara. Buang! Wala tayong magagawa. Si Sara ang ginawa ang Vice President. Umalis na kayo dito sa aking channel kung ayaw nyo. Makinig kayo kung anong tama tinuturo ko. Hindi yung mga marites style ng mga vloggers. Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Yan. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis,
ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunoy na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay saggaan ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa ang pangyayaring ito. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Ito po yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte, at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo na ang nakararaan, nagsubmit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayaring ito? Iniulat ba nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Wala po. Hindi po. Talagang gusto tayo ay hindi natin makita ang katotohanan. Ililihis, isisinsay ang katotohanan. Papayag po ba kayo sa ganitong patakaran? Mga kababayan, ang sinusuri, ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control projects. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang sablay. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang ghost flood control projects. Meron pa silang tinatawag na quality assurance units. Ito pong opisinang ito ang nakasentro sa pagtingin sa kalidad sa pagkakagawa ng mga flood control projects. Ito ay mula sa kanilang central office, meron silang satellite office sa kanilang mga regional offices at ganon din sa mga district offices. Meron pa silang tinatawag na CPS. Ito po ay yung sistema para sukatin ang competence, ang kakayahan, ang kalidad ng mga contractors na gagamitin. Kung lahat ng pamamaraan na ito, kung lahat ng sistemang ito ay kanilang sinunod, kailanman ay hindi magkakaroon ng ghost projects. Anong ibig sabihin po nito? Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay halos 1 trilyon piso na nakulimbat sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas.
Tama po ang mga sinabi ng naunang nagsalita sa atin. Kailangan po natin talaga ang transparency. Kailangan po natin talaga ang accountability. Kung walang transparency, hindi natin makikita, hindi malalantad sa ating lahat. Kung sino ang utak, kung sinong pinuno, kung sinong nag-isip ng lahat ng bagay nito. At kung hindi sila magiging accountable kahit kailan, ay hindi magkakaroon ng hustisya sa ating bansa. Ang graft and corruption po sa ating bansa, sa pag-iestima ng ilang nag-aral, ito po ay nagre-represent ng halos 30% sa ating national budget. Kung ang ating national budget ay mahigit na 6 na trilyong piso, kayo na po ang kumuwenta kung ilan ang nawawala sa kabandang bayan. Sa DPWH lamang po, sa budget lamang po ng isang ahensyang ito, 1 trilyon po ang nadadagdag. Ito'y nakita po namin sa initial findings namin nung ako pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dinadagdagan nila kung ano yung ceiling na binigay ng Department of Budget and Management. Meron silang tinatawag na allocables, meron silang tinatawag na leadership, meron silang tinatawag na unprogrammed funds, at meron pang dagdag pagkatapos na magkaroon ng bicameral conference. Kapag tinotal natin ang lahat ng ito, hindi bababa sa 1 trilyong piso, katumbas ng 15% ng ating national budget. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan sa kabandang bayan. Mga kababayan, papayagan po ba natin ito? Papayagan po ba natin ito? Ano po ang nangyari dahil ganito nga ang naging resulta ng mga pangyayari? Alam po ba ninyo kung magkano ngayon ang outstanding debt, ang pagkakautang ng ating bansa? Alam po ninyo kung gaano ang halaga ngayon na utang ng ating bansa? 17 trillion pesos. Katumbas po yan ng 63% debt to GDP ratio. Ano po ang ibig sabihin niyan? Masyadong mataas po yung bahagan, yung ratio ng ating pagkakautang sa ating national na pangkabuhayan. Ang ibig sabihin po niyan, pagka mataas ang ratio, nag-aatubili, nagkakaroon ng pag-aagam-agam, natatakot ang mamumuhunan sa ating bansa. Baka hindi tayo makabayad sapagkat masyadong mataas ang ratio. Pati po yung mga nagpapautang na pandaigdigan, nagmamasid na lang sila. Tinitingnan kung tayo makakabangon o hindi. Yan ang magiging kalagayan ng ating bansa sapagkat mawawalan na sila at nawalan na sila ng kumpiyansa sa ating kakayahan na bumangong muli. Ang ibig pang sabihin yan, kung 63% ang ratio ng ating pagkakautang sa ating pangkalahatang kabuhayan, 63% ng ating kabuhayan ay nakalaan lamang sa pagbabayad ng ating utang. Ilan po ang matitira? 37% na lang ang gagamitin na panustos sa pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Papayagan po ba natin ito? Alam po ninyo, mga kababayan, hindi lamang po tayo nakakakita nito. Ang mga kapitan ng mga industriya sa ating bansa, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang Federation of Philippine Industries, Management Association of the Philippines,
European Chamber of Commerce of the Philippines, mga kinikilalang organisasyon ng pangangalakal at pagninegosyo sa ating bansa. Sila man ay natatakot, sila man ay nangangamba, nag-aatubili kung mamumuhunan pa. Ito ngayon ang kinasadlakan ng ating bansa. Yung pong namumuhunan na nanggagaling sa iba't ibang bansa o ang tinatawag nilang foreign direct investments. Ito po ay napakamabisang asset na nagagamit natin para palakihin, para pasiglahin ang ating ekonomiya. Alam po ba ninyo kung anong nangyari? 40% ng dumarating na investment sa ating bansa ay bumagsak. 40% na mahigit po. Ang sabi pa nila, at nabanggit na po kanina, ang ating stock market is the worst performing stock market in this region. Ang ating pera, ang ating piso na ngayon ay halos 60 pesos per $1. It is the worst performing currency in the region. Ang nangyari dyan at naging resulta po, kaya naging mababa pati productivity ng ating agriculture. Pati po, ang ating turismo ay naging matamlay. Pati ang ating kalakalan ay naging matamlay. Ito lamang ang nagiging bunga ng korupsyon sapagkat ayaw nilang ilantad at gusto nila ay makaiwas sila sa pananagutan. Ito pa po ang isang problema. Magkano po ang itinakda na budget para sa isang taon? Alam po ba ninyo, mga kababayan, kung magkano? 6.7 trillion pesos. Yan po ang magiging budget natin sa susunod na taon. Magkano naman po ang kikitain natin o tinatawag na projected revenue sa isang taon? 5 trillion daw po. Sa makatwid, mas malaki po ang ating gagastusin kaysa ating kikitain. Magkaka-deficit po tayo ng 1.7 trillion pesos na uutangin na naman natin sa susunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung 1.7 trillion na uutangin natin, mangangahulugan na tayo po ay mangungutang ng 142 billion bawat buwan. 4.7 billion bawat araw. O katumbas ng 197 million bawat oras. Hindi po ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Papayagan pa ba natin ito, mga kababayan? Hindi ba dapat ilantad lahat kung sino ang gumawa ng kawalang-hiyaan na ito? Alam po ba ninyo kung ano sinasabi na saligang batas? Tungkol sa bahaging ito na ating pinag-uusapan ng gabi. Yung graft and corruption. Yung paglilingkod sa ating pamahalaan. Article 2, Section 27 of the Philippine Constitution. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Dapat panatilihin ng Estado ang isang tapat at may integridad na pagsisilbi sa ating bayan. At kailangan maggawa ng positibo at epektigong pamamaraan upang labanan ng katiwalian at korupsyon. Yan po, yan ang sinasabi ng ating saligang batas. Pero ano po ang ginawa nila? Para lang mapagtakpan ang mga nagkasala, para makaiwas sa accountability, para hindi ilantad, para ganon ay mawala ang transparency.
Ano po ang ginawa ng dating Secretary of the Department of Justice, ngayon po ay Ombudsman, Boying Remulla, nung tinanong siya sa Kongreso, na paminsan-minsan ay kailangan nating baluktutin ang batas para sumaya ang tao. Tinanong siya kung totoo at tama ang sinabi. Ang sagot niya, yes, sir. Siya po ang Secretary of the Department of Justice na ngayon ay Ombudsman. Yung kanyang Prosecutor General, kamakailan lang ay dumalo sa aming pagtitipon sa Blue Ribbon Committee. Doon ay pinilit na naman nila na yung restitution, yung pagsusoli muna ay kailangan gawin ng sino man na gustong mag-apply sa ilalim ng Witness Protection Program. Oh, pakinggan nyo ito. Ito yung binabanggit ko kanina. Isipin po ninyo, kahit wala sa tuntunin, kahit hindi requirement ng batas, ipipilit nila, mabaluktot lang ang batas. Kayo po ba, kapag pumunta kayo sa isang restaurant, ang unang pupunta sa inyo ay yung waiter. Ibibigay yung menu. Doon ay makakapamili kayo kung anong gusto ninyong kainin. Halimbawa po, ay pinili ninyo na iluto para sa inyo ay paksiw. Paksiw na bangus, halimbawa. Pagkatapos na maibigay nyo sa kanya ang inyong kagustuhan, bigla niya kayong binulungan. Sir, madam, bago ko po iluto ang inyong hiniling na paksiw, ay kinakailangang pumayag kayo na yun ay lalagyan ko ng toyo. Papayag ba kayo? Ang hiniling ninyo paksiw eh. Ang gusto ng Prosecutor General, kahit wala sa batas, ilalagay niya bilang isang requirement para lamang hindi mag-qualify yung tao na gustong tulungan ng gobyerno para usigin kung sino yung nagkasala. Ano ba bakit? Ayaw nila? Kasi ituturo si Romualdez, ituturo si Marcos. Yan naman ang kanilang ginagawa, kaya hinaharangan nila na magiging testigo si Diskaya. Yun po ba'y transparent? Transparent po ba yun? Pa-English pa siya. Akala niya siguro, hindi nyo naiintindihan yung English niya kahit na. Kahit convoluted ang kanyang paliwanag. Ang totoo niya, mas marami pa sa inyo mas marunong mag-English kaysa sa kanya. Lumabas ang video ni Saldico. Yan, banatan mo. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. At saka isa pa, yung kinuha ko yung interview, yung salita ni Saldico sa Facebook page niya. At ang Facebook page niya may blue check. Ibig sabihin authenticated, original, authentic. Kaya hindi AI yun. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI.
Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panutaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niya? Papayag ba kayong mainsulto? Yung pangungutang po, walang problema yan. Tayo po, sa maraming pagkakataon, nangungutang din tayo. Ang pinag-uusapan ay yung paggamit mo sa utang. Yung marunong gumamit, magninegosyo siya, kumita siya ng sapat, nabayaran niya yung utang niya, nakapag-ipon pa siya ng konti para sa kanyang pamilya. Ganon dapat. Mangungutang tayo para kulimbatin. Mangungutang ka, hindi para sa ikalalaki, ikasisigla ng ekonomiya. Ang utang ay nanakawin pa. Anong mangyayari sa ating bansa? Mga kababayan, naalala ko po si Isaac sa panahon ng bayang Israel. Noong panahon ni Isaac, ang daming nainggit sa kanya. Gumagawa siya ng mga balon. Naguhukay ng mga balon. Yung mga kalaban niya, mga Pilisteo, inggit na inggit sa kanya sapagkat nakatutulong siya sa mga komunidad. Lahat ng mga balon na kanyang hinuhukay, tinatapunan nila ng dumi. Pero hindi na bagabag si Isaac. Hindi siya tumigil. Alam niya ang kanyang misyon. Alam niya ang kanyang pupuntahan. Marami sa atin ang kagaya ni Isaac, mga kababayan. Si Isaac hindi niya pinatos ang mga duming ipinupukol sa kanya. Ang mga duming itinatapon sa mga balon na kanyang ginagawa. Ayaw niya nang pansinin. Katulad kanina na sinabi ng isang nagsalita sa ating harapan. Pati pala itong ginagawa natin na isang karapatan ng bawat Pilipino sapagkat ang ating kagustuhang hilingin sa ating pamahalaan na iwasto at bigyan ng lunas ang ating karangingan sapagkat nakita natin ang epekto ng malawakang pagbaha. Ito po ay protektado ng saligang batas. Kaya kailangan po nating bantayan. Kailangan pa ulit-ulit kung kinakailangan nating ipaalala sa ating pamahalaan na ang transparency at pananagutan
ay ito lamang ang tanging dahilan para tayo'y magkamit ng katarungan. At ang katarungan ito ay siyang magdadala ng biyaya ng demokrasya na ating pagsasaluhan bilang isang bansa. Salamat po sa inyong pagkakaisa. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pamamahala. Mabuhay po. Yan. Okay, basta narinig natin kung anong sinabi ni Marcoleta. At lahat po, kung ako tarungin nyo ha, believe na believe po ako sa kanya. Yung iba rito hindi na believe kay Marcoleta, well, sa inyo yan. Sa akin, believe po ako sa kanya. Kasi siya po ay totoo mga sinasabi niya at tama naman ang argumento niya. Tama naman ang kanyang sinasabi. So, nakabase siya sa facts. Basta importante ang facts ay totoo, hindi imbento. Hindi marites na kwento lang. Kaya, pag sinabi nyo na kung si Sara papalit ay si Sara mamamatay tao, ano lang yan? Kwento nyo lang yan, wala kayong ebidensya. At kung sinasabi nyo si Sara nagnakaw sa confidential fund, kwento nyo lang yan. Wala ko nakitang ebidensya. Hindi sapat na ebidensya ang mga Merigres Piatos. Kasi nga, sikreto nga ng mga pundo yan, dapat isikreto din ang pangalan ng taong nakatanggap. So ngayon, ang siguro isa-isahin ko rito mga oras ba? 46 minutes na ako. Sige, mabilisan lang. Tingnan natin. Sagutin natin ang mga ilang sagot pero hindi ko siguro kayang ubusin. Siyempre gusto ko masagot ko lahat kasi ganun ako lahat ay binibigyan ko ng kahalagahan ang mga komento ng lahat. Aning bagarabi kada kayo amin ang mga kapsat ko. Maya pabingi mga kabalen maray na banggi sa mga Bicolano. Maupay nga gabi sa mga waray-waray, maayong gabi sa mga Cebuano at mga kamag-anak namin dyan sa Bohol. Maayong gabi dyan sa Iloilo, sa mga Ilonggo Region, mayad nga gabi sa mga Karaya, sa mga taga-Romblon, tapos sa mga sa Mindanao, buenas noches, todos Sambuangueños. Tapos Marayaw Dum sa mga lahat ng tausog diyan sa Tawi-Tawi, Hulo, Basilan. Tapos Mapia Kagawi para sa mga langon mga pagariko, mga Maranao, sa mga pakat ko. So sa mga taga Surigao, Marajao nga duyom sa inyo hurot. So lahat ng binabati ko kayo lahat. Sige, magbabasa po ako sandali ng mga ilan dito. Basahin ko for the purpose of educating. So, sino bang unahin ko? Siguro si Kwan dito. Si Bergie Piquero, Sir Attorney Libayan, mga pinklaw naman yung sinermonan. Ay mga pinklawan kayo, ang ito na time na mapaalis na natin si BBM, bakit ayaw nyo? Natakot kayo si Sara ang upo. Kabastusan yan. Ano mga marites naman yan? Wala kayong pruweba na papatayin kayo ni Sara pag pumalit si Sara. At kung pag nanakaw ang sabihin, ang trilyon-trilyon ninakaw ni BBM. Ha? Ang inakusan nyo kay Sara yung confidential fund. Sabihin natin nagnakaw siya. 125 million laban sa trilyon. Kay Duterte naman tatay niya, formally, 14 billion. Ang kay trilyon? Saan kayo? Bakit mas gusto nyo? Kung ang rason ninyo ay may mga corruption sa nakalipas, ay huwag nyong paalisin si BBM ngayon. Tarantado.
mga rason na mga walang kwenta. Ngayon na may ebidensya tayo, dapat banata na para matigil na yan. Ang nakalipas, kasalanan ni BBM kung bakit hindi niya hinabol. Pwede niya ng kasuhan dito si Duterte sa Pilipinas sa crime against humanity gamit ang batas na Republic Act 9851. Tapos hindi ginawa. Ano ibig sabihin? Sino sisihin niyo ngayon? Okay? Harbor 23, wala na akong pakialam dyan ko. Roger Sarandin, totoo nangyari sa iyo. Ay, hindi, napaliwanag ko na kanina. Regine Ford, Adelaida Paner. Salamat po, Attorney Sir, mariwanag. Rene Diocadis, suplado Didis. Ay, magsuplado po talaga ako kapag katotohanan ang pinaglalaban ko at saka batas pakatama. Hindi po, tawagin mo na ako Didis, pero lumalaban ako para sa katotohanan. Nagkataon lang po kasi na ang batas na pinag-usapan ngayon ay pabor kay Duterte. Kaya ipaglaban ko ang batas. Wala pong batas na nagbibigay ng kapangyarihan kay Remulla, kay Nicolas Torre, na aristuhin si Duterte ng dahil lamang sa may warrant of arrest galing sa ICC na pinadala through Interpol. Mali yan. Biro mo, suportahan ninyo ang kidnapper? Mga pag nagbaliktad ang paya, ano bang paya sa Tagalog? Di ko lang paya. Yan ang paya ang tinatawag ko, yung bao-bao ng niyog. Pag tinanggal mo yung laman, paya ang tawag namin sa Ilonggo. Pag bumaliktad dyan, patay kayo. Lahat kayo hahabulin. Bako kulong ng habang buhay. Si Remulla, 2 Remulla magkakapatid. Pati for the first time makakita ka ng ombudsman na makukulong sa kasalanan na serious illegal detention. Pag-aristo, kapag wala kang batas na magbibigay siya kapangyarihan sa pag-aristo, kulong ka. Kagaya kay kababayan ko si Nectore, pero pasensya na. Ganon din si Romel Marbel. Kasama niya dyan doon. Si Eduardo Anyo, si Gibo Teodoro, o 2 Remulla. Si John Vic at saka si, kasama si Bongbong. Direktor siya. Kaya pagkatapos na maging presidente, kulong yan sa kidnapping. At saka, upcoming, susunod na yung trillion o billion na ninakaw niya na binigay ni Saldico sa kanya. Hindi ko maintindihan ano sinasabi. Ibig sabihin na Blue Committee, tanim Budok scam. Antihero, punta ka sa Court of Appeals, magreklamo ka doon. Si antihero, sino pang pinapapunta sa Court of Appeals? Hindi naman ako, wala naman akong kaso sa Court of Appeals. Roger Sarandin, well, Toto, tagahanga ka na rin pala ni Marcolita. Yes, tagahanga ako ni Marcolita, and I'm not ashamed of saying that. Tagapagtanggol ng mga magnanakaw ng Diskaya. Hindi po siya pinagtatanggol, kabubo sa iyo, Roger Sarandin. Sinasabi lamang ni Marcolita na huwag niyo muna kuna ng pera bago gagawin yung state witness at saka hayaan niyo ang korte magsasabi kung magkano ang ibibigay ni Diskaya sa gobyerno. Kasi kung papayagan mo ganun kaisipan mo, Roger Sarandin na bobo, nagbibigay ka ng pagkakataon kay Remulla na mangungurap siya. Sasabihin, pinaliwanag ko na nga kanina, hindi pa naintindihan. Pag hinayaan mo ganun, sasabihin ni Remulla, hoy, Diskaya, magkano kininakaw mo? Sabihin ni Diskaya, boss, 50 billion. Ibigay mo na sa akin 10 billion. Kunin mong 10 billion. Tapos palabasin na lang natin na 30 billion ang ninakaw mo. Hindi ba corruption yan? Kabubo. You are only giving. If you give discretion to the person, then chances are he will abuse that. Iabusuhin nila ni Remulla yan kasi siyang ombudsman. Naintindihan mo bang ibig sabihin, Roger Sarandin, bago ka magsalita? Mag-research ka muna. Tsaka wala sa batas yan, nakukunan mo na ng pera. Bubo!